mga alahas sa Cebu City. Ang gwardya hindi nakaporma sa hapa ng baril ng mga kawatan. Dali-dali nilang nilimas sa mga alahas sa mga estante. Ang mga tao sa labas ng tindahan walang kamalay-malay sa pagnanakaw. Ang buong kwento maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas! Narito na ang malalaking balita sa Frontline. News 5 exclusive. Misis ng Pinoy na binihag ng grupong Hamas, itinuturing na milagro ang pagpapalaya sa kanyang mister. Mga Pinay na ibinubugaw sa mga Chinese na sagip sa raid sa isang condotel sa Pasay. Ilang bayan sa Quezon at Mindoro lubog sa baha dahil sa magdamagang pag-ulan. Lola at 5 niyang apo patay matapos matrap sa nasusunog nilang bahay sa Quezon. UP Fighting Maroons umabante na sa UAAP Finals matapos pataubin ang Ateneo Blue Eagles. At tara na't mag-happy weekend sa isang classic na pasyalan sa Tagaytay. Pinalaya na Pilipinong caregiver na higit 1 buwang binihag ng Hamas. Eksklusibong ibinahagi sa News 5 ng misis niya ang muli nilang pag-uusap. Live mula sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, paano raw nagkausap ang mag-asawa? Jess, Nikki, pasado alas 11 kagabi ay naka-video call na nga ni Jelionor Pacheco yung kanyang misis. Tumagal lang ng 3 minuto yung kanilang pag-uusap. Ito'y habang dinadala si Jelionor sa ospital matapos ng palayain ng grupong Hamas. Maiksi man yung pagkakataon na ito, sobra-sobra naman yung tuwa at kapanatagan na dala sa pamilya Pacheco. Miracle po nangyari. Talaga. Pasado alas 7 ng umaga kanina ng eksklusibong tawagan ni Clarice Pacheco ang News 5 at si OWA Administrator Arnel Ignacio. Masaya niyang ibinalita sa amin na pinalaya na ng Hamas ang mister niyang si Jelionor. October 7 ang dukutin ng grupo si Jelionor na isang caregiver sa Israel. Nag-viral pa noon ang video ng aktwal na pagdakip sa ating kababayan. Kwento sa amin ni Clarice, walang tigil ang kanyang pagdarasal nang ipaalam sa kanya ng Department of Foreign Affairs na may mga palalayaing bihag ang Hamas. May lalabas po na hostage pero mga women and children saka yung Thai lang po. Tapos sabi ko po, sana mapagkamalan siyang Thai. Ang galing. Yun nga po. Milagro kung ituring ni Clarice ang pagpapalaya sa kanyang mister. May pagkakataon nga raw na nawalan na siya ng pag-asang makikita pang buhay si Jelionor nang kuhanan sila ng DNA sample. Sobrang saya po. Kasi hindi po namin ko ina-answer eh. Parang miracle po. Nangyari. Talaga. Nakakatakot nga po yung pagkuha nila ng DNA, sir, eh, kasi syempre, alam mo na pag DNA. Nagpadala na rin ng larawan si Jelionor sa kanyang misis kaninang umaga. Bukod kay Clarice, masayang-masaya rin ang ina ni Jelionor na makitang ligtas na ang kanyang anak. Makatid na ang kaluban ko na, hindi na iiyak ng iyak. Kasalukuyang nasa ospital sa Tel Aviv si Jelionor kasama ang ilang tauhan ng Philippine Embassy sa Israel. Sumasa-ilalim siya sa medical evaluation. Oras na matiyak na maayos ang kanyang kondisyon, agad na siyang iuuwi ng Pilipinas. Bukod sa tulong pinansyal at pangkabuhayan, nakaabang na rin ang Heroes Welcome para sa ating kababayan. Heroes Welcome na masayang masaya. Nagpapaprepare na ako sa kanila para may contrast naman dun sa lahat ng sinalubong natin ng iyakan tayo ng iyakan. Binigyang pugay naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kawani ng ating pamahalaan na tumulong para makalaya si Jelionor. Nagpasalamat din siya sa Qatari government na namagitan sa negosasyon ng Israel at Hamas. Puspusan pa rin daw ang paghahanap sa isa pa nating kababayan na si Noraline Babadilla. Hindi pa tukoy kung hawak rin siya ng mga Hamas. Kumpiyansa naman ng DFA na buhay pa ang Pinay. Pina-follow up natin sa ating mga kaibigan sa Qatar. I-check talaga sa kanilang contacts kung hostage talaga yung isa, no, si Miss Noraline Babadilla. At kung gano'n, kung sana'y masama na rin siya sa mga ipapalayang mga bihag. Bukod kay Jelionor, kasama rin sa mga pinalaya ng Hamas ang 13 Israeli at 10 Thai nationals kahapon. Kapalit sila ng pagpapalaya rin ng Israel sa 39 na hawak nilang mga Palestino. Pakakawalan din daw ng Hamas ngayong araw ang ikalawang batch ng mga bihag.
Jess, Nikki, ongoing pa rin nga ngayon yung dialogo sa pagitan ng OWA at ng DFA para sa pagpapauwi ni Jelionor Pacheco at pagpapapunta naman dito ng kanyang pamilya sa Maynila. Sa huling impormasyon na nakuha natin mula sa Israel ay maayos ang lagay ni Jelionor Pacheco. Jess, Nikki. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Ikalawang araw na ng pansamantalang tigil putukan ng Israel at Hamas. Inaasahang madaragdagan pa ang mga palalayaing bihag. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Masayang sinalubong ng mga Israeli ang helicopter sakay ang mga pinalayang bihag ng militanteng grupong Hamas kagabi. 13 Israeli, karamihan mga matatandang babae ang pinakawalan ng Hamas nitong Biyernes. May ilang bata rin na nasa edad 2 hanggang 9 na taong gulang. Ito ang kauna-unahang pagpapakawala ng mga bihag ng Hamas. 49 na araw ang nakalipas matapos lusubin ng grupo ang Israel. Pinaniniwala ang higit 240 ang hinostage ng Hamas. Kapalit naman ng mga bihag, pinalaya ng gobyerno ng Israel ang 39 na Palestinong bilanggo. 24 sa kanila, mga babae, habang 15 ang mga bata. Kabilang sa mga unang pinalaya ang 17 taong gulang na lalaking ito. Anya, mahirap ang naging buhay nila sa kulungan sa Israel, kaya ganun na lang daw ang pasasalamat niya na nakasama siya sa mga pinalaya. Sa kabuuan, 50 bihag kapalit ang 150 bilanggo ang napagkasunduan ng Israel at Hamas na pakakawalan sa loob ng 4 na araw na tigil putukan. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Sinalakay ng mga pulis ang isang condotel sa Pasay na pugad umano ng prostitusyon. Ang mga parokyano, mga Chinese pogo worker. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Armado ng search warrant, pinasok ng mga pulis at mga operatiba ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang condotel na ito sa Pasay City kagabi. Nakatanggap sila ng tip na ginagamit umanong pugad ng prostitusyon ang lugar. Pag-akyat sa elevator, isa-isa nilang hinalughog ang bawat kwarto hanggang sa tumambad ang ilang babaeng nag-aabang ng kanilang parokyano. 13 Pinay ang nasagip sa raid. Narecover din sa loob ng mga kwarto ang maraming cellphone na ginagamit umanong pang-transaksyon sa prostitusyon. Arestado ang 4 na Chinese nationals na nagpapatakbo ng prostitution din, pati na ang 2 Pinay na nagsisilbi umanong bugaw. We were receiving reports, ang office namin sa PAOK, na meron nga mga illegal activities na nagaganap dito, like yung prostitution. And immediately, naganap na kami ng tao na makakapasok dito, and indeed, na-confirma nga namin na meron nga talagang prostitution dito sa area na ito. Bago ang raid, nakakuha ang mga otoridad ng screenshots ng chat group ng umano'y prostitution din. Natuntun din nila ang mga website kung saan nakadisplay ang litrato ng mga ibinebentang babae. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, mga Chinese na nagtatrabaho sa mga pogo ang karaniwang parokyano nito. Nadiskubre rin daw ng mga otoridad ang mga text blast na nagagaling sa ni-raid na condotel, kaya agad nila itong na-trace. The amount of text blast coming from this place, masyadong marami. That's why there were great interest in looking at the area. Isa sa ilalim din sa investigasyon ang pamunuan ng naturang condotel kung may kinalaman sila sa talamak na prostitusyon. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Nagdulot ng malawakang pagbaha ang walang tigil na pag-ulan ngayong araw sa ilang bayan sa Quezon at Oriental Mindoro. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Ayan, wala po bang magbibigay ng tulong? Mataas na baha ang bumulaga sa mga residente ng Barangay San Andres Labac sa bayan ng Timonon sa Quezon. Pasado alas 8 kaninang umaga, nagmistulang ilog ang kanilang lugar. Pinasok din ng baha ang ilang bahay. Sa bayan ng Gumaka, pahirapan namang dumaan ang mga motorista dahil sa mataas na tubig sa highway. Matinding pagbahari na naranasan sa Barangay Tagbaking sa Timonan. Sa lakas ng pag-agos ng baha, rumuspondi na ang kanilang barangay rescue team para umalalay sa mga tumatawid na residente. Ayon sa uploader ng video, tumagal ang baha hanggang pasado alas 2 kaninang hapon. Sa ulat ng PDRMO Quezon, 17 lugar sa bayan ng Antimono ng binaha ngayong araw dahil sa walang tigil na pag-ulan. Kasalukuyan pang inaalam ng PDRMO kung may mga residente ng kailangang ilikas. Malawak ang bahari na naranasan ngayong araw sa ilang lugar sa Oriental Mindoro, gaya sa highway na ito sa Nauhan. Hirap ding dumaan ang mga sasakyan dahil sa baha. Ang tricycle na ito, sinubukan pang suungin ng baha pero tumirik din. Tulak muna,
Ayon sa Pag-asa, dulot ng shear line o yung pagsasalubong ng hangin sa magkaibang direksyon ang mga pag-ulan na nararanasan sa Quezon at sa Oriental Mindoro. Patuloy na pinag-iingat ang publiko sa mga pagbaha at posibleng pagguho ng lupa dulot ng matinding pag-ulan na magpapatuloy pa sa mga susunod na araw. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Magpapatuloy pa rin hanggang sa susunod na linggo ang maulang panahon sa ilang lugar sa bansa. Dulot yan ng umiiral na 3 weather system sa bansa. Kabilang dyan ang shear line at northeast monsoon o amihan. Magpapaulan din ang easterlies o yung mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko. Dahil sa shear line, uulanin pa rin ang Quezon, Laguna at Bicol region, pati na rin ang Aurora, Isabela at Cagayan. Mahihinang ulan naman ang mararanasan sa Ilocos region at sa Cordillera Administrative Region. Paghandaan din ang posibleng pag-ulan sa natitirang bahagi ng bansa, bunsod ng easterlies at ang localized thunderstorms. Patay ang isang lola at 5 niyang apo matapos matrap sa nasunog nilang bahay sa Candelaria, Quezon. Ayon sa Candelaria Fire Station, hindi nakalabas ng kwarto ang mga biktima nang sumiklab ang sunog dahil may grills o bakal na harang ang bintana ng bahay. Suffocation dahil sa usok ang nakikitang dahilan sa pagkamatay ng 6 na biktima. Sugatan naman ang 2 pa nilang kaanak. Tumagal ng halos 2 oras ang sunog na sumiklab kaninang madaling araw. Faulty electrical wiring ang posible umanong pinagmulan ng apoy. Susunod sa pool sa CCTV, tindahan ng mga alahas sa Cebu City, nilimas ng mga armadong kawatan. Jeep na puno ng mga estudyante, bumangga sa poste sa Cavite. Ako, mawawa. Huwag niyong bubuhatin, baka may pilay. At lalaki sa Amerika, nakitaan ng langaw sa kanyang bituka. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Sa video kung paano nilimas ng 4 na armadong kawatan ang mga alahas sa isang jewelry store sa Cebu. Aabot sa 3 milyong pisong halaga ng mga alahas ang kanilang natangay. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Kuha ang CCTV na ito sa isang jewelry store sa Cebu City alas 9 kaninang umaga. Isang lalaki ang naunang pumasok at biglang pinaluhod ang security guard. Sumunod sa kanya ang 2 pang lalaki. Isa sa kanila may dalang mahabang baril. Nagdeklara sila ng hold up. Ang mga empleyado ng tindahan ng alahas napaluhod na lang din sa takot. Habang ang isang customer tumakbo palabas, ang isa sa mga hold upper umakyat sa stante. Nilimas ng mga kawatan ang mga mamahaling alahas. Isa-isa nilang binuksan ang mga cabinet, sabay abot sa kasamahang may hawak ng malaking bag. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang 2 armadong lalaki ang nagsilbing lookout sa labas ng tindahan. Wala namang kamalay-malay ang mga taong dumadaan na may nangyayari na palang nakawan sa loob ng jewelry store. Kahit ang mga security guard sa kabilang tindahan, hindi pansin ang nakawan. Tumagal lang ng higit 1 minuto ang panloloob. Agad tumakas ang mga kawatan, tangay ang mga alahas na tinatayang nagkakahalaga ng 2 hanggang 3 milyong piso. We will see kung baka meron pa silang ibang lookout dito sa kabilang kalsada. Kasi yung makikita natin sa CCTV kasi dito, 4 lang talaga. Tapos yung ginamit nila na getaway motorcycle is 2 din. Hindi pa matukoy ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng 4 na hold-upper na nakasuot ng sombrero at mask. Nagkasana ng hot pursuit operation ang Cebu City Police laban sa mga kawatan. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Sumalpok sa poste ang isang jeep sa Tanza, Cavite na puro estudyante ang sakay. Ang driver nakipagkarera umano kaya nadisgrasya. Nasa Frontline ng balitang yan si Justin Punsala. Ako, kawawa. Huwag niyong bubuhatin, baka may pilay. Hindi na makagalaw habang nakahandusay sa kalsada ang ilang estudyanteng ito sa Tanza, Cavite.
Ang iba naman sa mga mag-aaral, natulala na lang. Ito ang sinapit nila nang bumangga ang sinasakyan nilang jeep sa poste. Hindi bababa sa 15 ang sugatan, kabilang ang 14 anyos si John Razel. Nabalian siya ng buto sa hita. Ayon sa kwento ni John Razel sa kanyang ama, mabilis daw ang takbo ng jeep bago ang disgrasya. Sabi po niya, nakipagkarirahan daw yung jeep ng sinakyan niya, tapos hindi daw pinagbigyan ng pinag-overtikan. Pero iba naman ang sinasabi ng tsuper na si Joselito Arbolante Jr. sa mga otoridad. Ang sabi ng driver ay na-out of control, medyo nag-loose yung brake. Pero base doon sa in-interview ko nga ng mga estudyante, medyo may kabilisan daw at nag-uunahan sila ng katabing jeep. Sabi naman ng mga residente, madalas talaga ang disgrasya sa naturang highway. Katunayan, 2 hanggang 3 aksidente raw ang naitatala roon kada buwan. Madalas po dito ma'am, normal na po ang aksidente sa lugar na to. Kasi doon sa unahan, pag nanggagaling ng 3C, nagigit-git kasi yung mga sasakyan dyan, medyo masikip yung lugar. Pagdating sa lugar na to, naging open siya. So, dito po buboylo yung mga sasakyan. Ang reason doon, kaya medyo bumibilis sila sa lugar na to kasi wala pong kabahayan, open siya. Sinubukan ng News 5 na kunin ng paring ni Arbolante, pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Ayon naman sa Tanza Police, nangako na si Arbolante na sasagutin ang pagpapagamot ng mga biktima. Hindi raw magsasampa ng kaso ang mga kaanak ng mga estudyante kung tuto pa rin ang jeepney driver ang kanyang pangako. Sa akin po, gusto ko pag once kinausap po kasi ako ng driver na tutulong sila. Kailan po kayo tutulong? Kasi kailangan po ngayon ng financial po ngayon kasi gawa ng lumalaki po yung bill ng habang tumatagal. Sabi lang, naghahanap daw sila ngayon. Kung ang gusto ko lang po, yung mapursige sila na magbigay sila ngayon sa akin. Nagpapagaling na sa ospital si John Razel matapos maoperahan, gayon din ang iba pang biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Sa ikatlong sunod na season, maglalaro sa finals ng UAAP Men's Basketball ang UP Fighting Maroons. Live mula sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Marty Bautista. Marty, paano ba yan? Nanalo kayo ng eliminations, pero mukhang nanalo ngayong semis ang mas magaling na campus sa Katipunan. Jess, finals bound na ulit ang UP Fighting Maroons sa UAAP Men's Basketball pagkatapos sila mapataob ang Ateneo Blue Eagles kanina. Hawak ng UP Fighting Maroons ang twice-to-beat advantage sa Final Four. Kaya simula pa lang ng laban, bigay todo na ang Blue Eagles. Pagdating ng halftime, lamang ang Ateneo ng 3 puntos, 25-22. Pero pagdating ng second half, nag-iba na ang tono at nabawi ng UP ang lamang sa third quarter. Pagdating ng fourth quarter, nagpakawala ang UP ng 11-4 run para tuluyang maungusan ang Ateneo. Sinubukan pang humabal ng Ateneo pero sinelyohan na ni Francis Lopez ang laban matapos niyang ma-shoot ang 2 free throws. Final score, 57-46 para sa UP. Ito ang unang beses na hindi nakapasok ang Ateneo sa finals mula pa noong season 76. Ito naman ang third straight finals appearance ng UP Fighting Maroons. Jess, nag-tip off na ang laban ng second-seeded DLSU Green Archers kontra third-seeded NU Bulldogs. Kasalukuyang hawak din ng DLSU Green Archers ang twice-a-beat advantage. Jess? Okay, abangan natin yan. Good game pa rin sa Ateneo, pero syempre, congrats sa UP. Maraming salamat, Marty Bautista. Susunod, langaw, paano kaya nakapasok sa bituka ng isang lalaki sa Amerika? Kilalanin ang big winner sa prestiyosong Blue Dragon Film Awards sa Korea. At ilang kabataang Pinoy nagpagalingan sa paggawa ng mga robot. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Pasintabi po sa mga naghahapunan, nakitaan ng langaw ang loob ng bituka ng isang lalaki sa Missouri sa Amerika. Buong-buo pa ang langaw na nakadikit sa bituka ng 63 years old na pasyente.
Palaisip sa mga doktor kung paano napunta ang insekto sa loob ng kanyang bituka. Dapat daw kasi nalusaw na ito ng acid sa sikmura pa lang, pero umabot pa ito hanggang sa gitna ng bituka. Wala naman daw naramdamang kakaiba ang lalaki bago ang kanyang colonoscopy. Galing din siya sa fasting kaya puro tubig lang ang laman ng kanyang tiyan. Mahalagang hakbang tungo sa kapayapaan. Ganyan inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paggawad niya ng amnestiya sa mga dating rebelde. Ayon sa Pangulo, national concern ang pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan sa bansa. Sinabi yan ni PBBM sa pagdalo niya sa 73rd anniversary ng 1st Scout Ranger Regiment ng Philippine Army sa San Miguel, Bulacan. Ayon sa Pangulo, palalakasin pa ng gobyerno ang kapasidad ng Scout Rangers. Our commitment to reconciliation and unity reflected in the Amnesty Proclamation aligns directly with the Scout Ranger mission. By providing a path for former rebels to return to the fold of the law, the National Amnesty Program contributes to the overall stability and unity in our country. Kailangan pa ng pag-aproba ng Kongreso bago maipatupad ang Amnesty Proclamation. Pero sabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro, nakahanda na ang mga panuntunan sa pagpapatupad nito. Wala ng details na pinaplansya. Concurrence na lang ng Congress. Sa aking pagkaalam, bubuuin na naman yung National Amnesty Commission para mavet yung mga qualified recipients ng amnesty. Lumagda ang China sa joint communique ng Asia-Pacific Parliamentary Forum kung saan nabanggit ang freedom of navigation. Ayon kay Senate President Mig Zubiri, hindi na pinatanggal ng mga mambabatas mula sa China ang pagbanggit sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Tinanggap din ng Chinese delegation ng amendments ng Pilipinas sa resolusyon na nagsusulong ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Umaasa si Zubiri na masusundan na ito ng pagkakaroon ng Code of Conduct sa South China Sea. Ang joint communique ay kasundo ang pinipirmahan ng mga bansa para magpahayag ng iisang pananaw tungkol sa mga issue. Dito sa Pilipinas, ginanap ang Asia-Pacific Parliamentary Forum na nagtapos ngayong araw. Dinaluhan ito ng mahigit 200 mambabatas mula sa 19 na bansa. We are very happy that the delegation from China graciously accepted our proposed amendment. So we included, and initially they didn't want to have any mention of the UNCLOS and freedom of navigation. I'm hoping that with this APPF, we can resume that and maybe come up, maybe, it's a pipe dream, but that's the dream that we want to happen, is that we have some sort of code of conduct so that there's no escalation of hostilities within the area. Hindi pa huhuli ang mga kabataang Pinoy sa husay sa paggawa ng mga robot. Pero panawagan din sa kanila sapat na suporta mula sa gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan si Bea de Guzman. Hindi ito basta-bastang laro. Robotics ito kung tawagin. Dito sa Pilipinas, ang demand sa industrial robots ay patuloy na tumataas sa pag-usbong ng manufacturing sector at patuloy pa itong uusbong hanggang 2028. Ayon kay Dr. Teresa Bermudez, Director ng Createch Philippines, kayang-kaya naman talaga ng Pinoy na makipagsabayan sa buong mundo sa larangan ng science and technology. We really need to have an avenue na yung mga estudyante ay may demonstrate nila yung mga technical skills. Ang kailangan lang ay ang suporta ng gobyerno sa ganitong klaseng mga endeavor. Isang paraan para mas mapagtibay ang kasanayan ay ang pagkakaroon ng mga robotics competition. Creativity, crucial learning skills at teamwork. Ilan lamang yan sa mga pwede mong matutunan sa robotics. Kaya naman nakakatuwang isipin kapag lahat ng kabataan sa Pilipinas ay namumulat sa ganitong mga paligsahan. Ang grupo ng Tabuk City National High School ng Kalinga, bukod sa oras at husay ang ipinuhunan para makalahok sa 3rd National Createch Robotics Competition, kinailangan din ng pinansyal na suporta ng kanilang lokal na pamahalaan. Minsan hindi nila alam yung importance ng mga event na ganito.
Nasa humigit kumulang 300,000 pesos kasi ang robotics kit sa kategoryang sinalihan nila. We want to prove, even though we're from the province, we can still win modern competitions like this. Not only competitions that are traditional, but also modernized competitions. Sa unang game, panalo. Naka 120 points kami, which is kami yung leading sa game na to. Sa ikalawang laro, mukhang nahirapan sa Tenation Phoenix makascore. Last call for team. Nakapasok sa championship game sa Tenation Phoenix laban sa D. Artanian ng Philippine Science High School, Bicol Region Campus. Pero anila, sapat na ang maging patunay sa kanilang probinsya na pwedeng panatilihin ang tradisyon habang nakikipagsabayan din sa larangan ng makabagong teknolohiya. Hindi lang talaga yung ROI ng mga technology na to is for entertainment, for contest. Ang laki yung factor na ginagamit ito for learning purposes. Bia de Guzman, News 5. Susunod, tara na't magliwaliw sa isang classic na pasyalan sa Tagaytay ngayong long weekend. At sino-sino ba ang nagwagi sa prestihiyosong Blue Dragon Film Awards sa Korea? Alamin sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Trending ang mga nagwagi sa Blue Dragon Film Awards sa South Korea. Narito ang report ni MJ Marpori. Narito ng quality Korean movies at malalaking bituwi na wagi sa prestihiyosong Blue Dragon Film Awards. Nanguna dyan ang crime film na Smugglers na nanalo bilang Best Picture. Present ang cast ng tagapidilang kanilang trophy. Bukod dyan, nanalo rin ang pelikula sa Best Supporting Actor, New Actress at Best Music category. Best Actor naman ang batikang K-drama actor na si Lee Byung-hun sa pagganap niya sa pelikulang Concrete Utopia. Best Actress naman si Jung Yoo-mi ng horror mystery na Sleep. Wagi rin ang popular Star Awards na Korean oppa Jo In-suk, Song Joong-ki at Kim Son-ho. Gayon din si On Your Wedding Day actress Park Bo-young. Bukod dyan, nag-perform din ang ilang hit K-pop groups gaya ng New Jeans. At pati ang soloist na si JYP, nakihataw din sa entablado. Pero ang mas nag-trendy, ang poker face reaction ni K-pop star Crystal Jung kasama si EXO-D.O sa performance ni JYP. At speaking of award, inilabas na ang mga nominado para sa 2024 Wish Music Awards. Kabilang dyan ang P-pop kings na SB19 o Mahalima kung tawagin ng 18. Nominado kasi sila sa Wish Group of the Year. Makakalaban ng SB19 ang bandang Lola Moore, Muni Muni at The Ones. Nominado naman sa Wish Artist of the Year sina Clara Benin, Flo G, Siddhartha at TJ Monterde. 3 points naman para kay Can't Buy Me Love star Bel Mariano na nominado sa Contemporary Folk Performance of the Year, Ballad Song of the Year at Breakthrough Artist of the Year. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Partner, pagkatapos ng duty natin, long weekend, may plano ka ba? May lakad ka ba? Lalo na, nanalo yung UP. Kailangan mag-celebrate. Naku, partner, masaya ako para sa school natin. Pero sa traffic ngayon, taong bahay tayo. Tama naman. Pero sa mga nahihirapan pang mag-decide, huwag na kayo mag-overthink kasi nandyan lang ang Tagaytay na feel na ang simoy ng Kapaskuhan. Ipapasyal tayo dyan live ni Elaine Fulgencio. Elaine, kamusta naman ang weather dyan? Hi Nikki, Jess! Nako, maulan man, marami pa rin turista ang pumupunta dito sa Tagaytay City. Isa nga sa mga dinarayo ng mga turista ang sikat na pasyalang Sky Ranch. First time bumisita ng pamilya ni Protasio dito sa Sky Ranch Tagaytay. Galing pa silang Samar, sadya nila ang sariwang hangin at malamig na klima. Bumuhos man ang ulan, enjoy pa rin daw dahil magkakasama silang pamilya. Okay naman yung weather. Malamig. Kaka-relax.
Dito rin napiling mamasyal ni Mea kahit pa medyo nahirapan sila sa biyahe. Medyo matraffic po and sinabayan pa ng malakas na ulan. So kapag may malit kang baby, hassle siya. Pero kapag normal days naman, okay naman po siya. Okay naman po and na-enjoy naman namin yung pag-stay dito sa Sky Ranch. Kagaya nung nakikita ni baby, maraming mga mascots. So, mas natutuwa siya and na-ami siya since first time niya rin kasi Isa sana sa mga inaabangan ngayong gabi ang stargazing event. Pero dahil pabugso-bugso ang ulan, nagsagawa na lang ng stargazing lecture ang Skywatcher Society. Dito, tinuro nila kung paano ginagamit ang reflector at refractor telescope para malinaw na makita ang buwan maging ang mga planeta. Dapat ang astronomy and particularly pag-appreciate sa night sky ay hindi dapat yan nag-gatekeep. Dapat sinishare yan to the public. Pwedeng makatulong ito sa mga bata na inspire na mag-pursue forward sa mga careers that are related to astronomy in particular. Yun. Parang enjoy na enjoy naman si Elaine. Oo, sa Tagaytay. Maraming salamat, Elaine Fulgencio. Mga kapatid, 30 days na lang po, Pasko na. At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas ngayong weekend. Mga balita at impormasyong para sa may alam at may pakialam. Ako po si Nikki de Guzman. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Ako naman si Jess de los Santos. Magandang gabi, Pilipinas.